Cancer, hi, welcome to Mr. Queen PH. Titignan natin ang energies ninyo. This is energy update June 16 to 30, 2025. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Okay, so for mga Cancer signs, let's see. Energy update second half ng June. Oh, wow! Venus! Ang ganda niyan. Kasi Venus is the planet of abundance, luxury, money. So, maaring yan yung focus ninyo ngayong second half ng June. This is also about taking care of yourself, practicing self-love, self-care, or sixth house, which is your health, ang inyong kalusugan. And also, trabaho. So, marami rin kayong mga gagawing work ngayon. Maaring kayo ay busy, kaya kailangan rin i-balance nyo yung energies ninyo, yung time ninyo. You also have think. So, some of you are studying, maaring pinagsasabay nyo yung pag-aaral, tsaka pagtatrabaho. Some of you naman, parang meron kayong nire-research about a health condition. Pwedeng health condition nyo or health condition ng mahal nyo sa buhay. And you want to live a healthier lifestyle. May nagbabago sa lifestyle mo ngayon. Mas gusto mo ngayon healthy, mas active ka ngayon. Let's see, what is your overall energy? Overall energy ng mga Cancerian. Three of Cups. This is happiness. So, some of you are happy, contented sa situation na meron kayo ngayon. You are also enjoying yung company ng inyong mga friends, colleagues, or yung mga nakakasama nyo na importanteng tao sa buhay nyo. Merong celebration dito, so maaring meron kang ma-achieve na goal or a milestone na kung saan yun ay isi-celebrate ninyo ng inyong mga mahal sa buhay. This is also about, meeting new people, yung mga soul family ninyo. Your challenge is the Seven of Cups. So, maaring merong kalituhan sa isang sitwasyon na meron kayo. This can be your relationship. Parang nagbibigay ng mixed signals yung person that you are dealing with right now. Or yung iba naman, merong mga opportunity sa inyo. At nalilito kayo kung alin yung uunahin nyo. Saan kayo magfo-focus. So, you really have to study. Kailangan mo itong pag-aralan kasi sayang yung energy mo kung yung palang mabibigyan mo ng attention ay hindi worth it. 'Di ba? This can be sa trabaho, sa business, sa career, sa relationship, sa connections. So, make sure na you are also benefiting from that. Especially sa mga friends mo. 'Di ba? May mga kaibigan rin naman kasi na nandyan lang kasi kapag may kailangan sila sa'yo, pero pag ikaw na may kailangan sa kanila, di mo na mahagilap. So, kailangan din, worth it. Deserve nila yung attention mo, yung pagmamahal mo, yung care mo. And then, your opportunity is the Two of Pentacles. You have the opportunity to multitask, magkaroon ng multiple streams of income. Yung iba sa inyo, may work na, may business pa, or may another side hustle, or yung iba naman, meron pa kayong ibang pinagkakakitaan. Pwedeng part-time, no? But for you, you have that opportunity, so you are, kumbaga sinusunggaban mo yung oportunidad na yan. Because why not, 'di ba? Kung yan ba yung makakapagpasaayos ng finances mo, magbibigay sa'yo ng stability, why not? Your blessing is the Nine of Swords. So, as a blessing, maaaring magkakaroon ka na ng peace of mind, clarity. Lalo na kung nagkakaroon ka ng overthinking, madalas kang mag-isip, sa gabi, hindi ka makatulog. And also, kung ikaw ay nahihirapan sa pagtulog sa gabi, maaaring magkakaroon ka na ng solusyon para magkaroon ka ng good night's sleep. Yung mga bagay na wino-worry mo, pinag-aalala mo, actually, yan ay hindi naman talaga
magiging problema. So, kalmahin mo yung sarili mo because the more na nag-iisip ka, nag-overthink ka, the more na ma-manifest mo yung mga hindi maganda, 'di ba? So, ang mas maganda isipin mo, baliktarin mo na mas maganda yung mga naiisip mo, mga solusyon. Ayan. So, let's see the energy of your money. Kaperahan for Cancer. You have the Knight of Wands. So, maaring mapapagastos ka ngayong second half ng June. Pwede itong unexpected, mabilisang gastos. And also, bantayan mo rin yung impulses mo. No? Kasi baka meron kang pagkagastosan or mapag-investan ng hindi mo pinag-iisipan. Okay? So, sa career, you have the Seven of Wands. Yung iba sa inyo hindi kayo komportable sa trabaho nyo, pwedeng kayo pinagtutulungan, pinagchichismisan. So, you have to guard your energies, okay? At ilimita mo lang sa mga taong mapagkakatiwalaan mo yung mga naiisip mo about your work. Kasi minsan, meron dyan na hinihintay ka magkamali, 'di ba? And also, kung may business ka man, maraming kompetensya sa paligid mo. Some of you are teachers, educators, or nagpaplano kayo na mag-share ng knowledge nyo, ng skills nyo to become a teacher, coach, mentor, trainer, ganyan. Also have, may adjustments when it comes to your finances. Wag daw masyadong gumastos. Para yung extra money mo ay magagamit mo sa mga mas importanteng bagay, lalo na kung may mga emergency situation. Yes. Okay, sa love life naman, for Cancer. Queen of Wands and the Eight of Cups. Uy, maglalakas loob ka na umalis sa isang relationship or sitwasyon na sa tingin mo ay binibigyan ka ng limitations or sa tingin mo hindi ka na umuunlad dyan or wala nang pinatutunguhan yung relationship ninyo. Kasi may ganun naman talaga. 'Di ba? Minsan, nagsistay tayo sa isang relationship hoping na magiging maayos ang lahat pero inabutan ka na ng ilang taon, wala pa rin nangyari. Wala naging pagbabago and some of you are sick and tired of it. So, you are now giving yourself a permission to be free, 'di ba? Maging malaya at mag-explore ng mga bagay na gusto mo pang gawin sa buhay mo, mga adventures. Meron ditong potential. Some of you, maaring magkaroon ng reconnection with a person from your past. Okay? So, like what I always tell you guys, yung person from the past, medyo mag-ingat kayo, no? Kasi, syempre, past yan eh. Meron na kayong history ng person na to at kung naging toxic or problematic yung inyong history, pag-isipan mo talagang maigi bago mabigyan ng chance. Okay? Have faith. Trust your faith in this situation. So, kung meron ka ngayong challenging situation na kinakaharap, huwag kang mag-alala, huwag mo nang i-overthink, mag-focus ka sa solution, isipin mo na magiging maayos ang lahat, mabibigyan mo yan ng solusyon, mariresolve mo yan. At magtiwala ka sa sarili mo, magtiwala ka sa Diyos, okay? Para yun yung vibration mo, yun yung frequency mo, so that you will attract the solution to your challenges, to your problems, okay? I also see transformation here. So, umaangat siya, no? Maaring yun nga, alis ka sa isang situation that you feel like you are no longer growing, walang growth, no? Walang pag-unlad. So, may hinahanap ka ngayon or gusto mong puntahan na kung saan dun ka mas magiging masaya, dun ka mas magiging fulfilled. Universal laws and truths are now being revealed. Use this energy to create your reality. Yes. You are creating your own reality. Alam mo kung ano yung totoo sa'yo, ano yung hindi. So, the more na you know your truth, the more na mas magiging madali mong ma-achieve yung goals mo. Let go of other people's thoughts and opinions. It's time to embrace who you really are. See? It's time to embrace who you really are. Minsan kasi, lagi natin kinoconsider ano yung sasabihin ng ibang tao, ano yung iisipin sa atin ng ibang tao. But does it matter? 'Di ba? Kasi, ikaw yun eh. You have your own individuality.
ikaw ang unang-unang dapat tumatanggap sa sarili mo at magpapakatotoo sa sarili mo. Para syempre, no, kung tanggap mo yung sarili mo, then magiging madali rin at matanggap ka rin ng iba. But ang importante doon, you know who you are and you accept yourself and you have faith in yourself. Okay? So that is your reading, Cancer. Thank you so much. See you again.